Paano kung ang pinakamahalagang sukat ng pagiging isang leader o kahit ng sarili nating pagkatao ay hindi pala makikita sa mga malalaking desisyon o sa ganda ng ating mga plano, kundi sa isang bagay na mas tahimik, kung paano mo pinapamahalaan ang bawat pisong ipinagkakatiwala sa'yo. Ayon sa material na ibinahagi mo sa amin, mukhang mas maraming organisasyon at individual ang bumabagsak dahil sa maling paghawak sa pera kaysa sa kakulangan ng magandang ideya. Kaya ngayon, pag-usapan natin itong malalim na konsepto ng financial stewardship. Ano nga ba ito? At paano nito binabago ang pananaw natin mula sa simpleng pagbabudget patungo sa pagbuo ng isang matatag na kinabukasan? Himayin natin ito ng husto. Ang pundasyon kasi ng ideyang ito ay simple pero medyo radikal, lalo na sa panahon na yon. Ito yung ideya na hindi mo talaga pag-aari ang mga ari-arihan mo. Isa ka lamang katiwala o tagapamahala. Sinasabi sa source na ang pag-unawa sa pagkakaibang yan ay nagpapalaya sa atin mula sa stress, sa pagkabalisa ng pagmamayari, at nagtuturo sa atin na maging tapat sa pamamahala. Pero ang malaking tanong, di ba, paano nga ba isinasabi yan sa araw-araw, lalo na kapag dumarating na ang mga bayarin? Oo nga, yan agad ang tanong. Madaling sabihin na, katiwala lang ako, pero kapag nakikita ko yung bank account ko, parang ang hirap isipin na hindi yun sa akin. So, saan tayo magsisimula para mag-gets itong core idea na to? Magsimula tayo sa pinakaugat ng konsepto, na ayon sa source ay isang theological na prinsipyo. Ang lahat ay pag-aari ng Diyos. May quote doon, "The earth is the Lord's and everything in it." Hindi lang daw yan isang magandang linya sa tula, kundi isang deklarasyon ng tunay na pagmamay-ari. Kung maniniwala ka dyan, biglang nagbabago ang lahat? Okay, sige. I-unpack natin yan. Kung lahat ay pag-aari niya, ibig sabihin yung sahod ko, yung bahay, yung negosyo, lahat yan ay parang pautang lang. Parang ipinahiram sa akin para gamitin. Eksakto, ipinagkatiwala sa iyo para sa isang layunin. At yan ang nagpapabago sa ating papel. Mula sa pagiging may-ari na ang goal ay magpayaman para sa sarili, nagiging tagapamahala tayo na ang goal ay maging tapat sa kung ano ang gusto ng tunay na may-ari. Hindi na ito tungkol sa paano ko mapapalaki ang yaman ko, kundi paano ko mapapamahalaan ng maayos itong ipinagkatiwala sa akin. At inihahambing din ito sa source sa isang napakalumang kwento, yung sa Hardin ng Eden. Hindi lang daw basta inilagay si Adan doon para mag-relax. May trabaho siyang ibinigay. Tama. At ang trabaho na yon ay ang esensya ng stewardship. Ang utos ay alagaan at pagyamanin ang hardin. Yung mga salitang Hebreo pa nga na ginamit doon, abad at shamar, mas malalim pa. Ang ibig sabihin ay paglingkuran at pangalagaan. Kaya yung dominion o kapangyarihan na ibinigay sa tao, hindi yan para sa pagsasamantala, kundi para sa mapagmahal na pangangalaga na nagpapalago sa lahat na nasa ilalim niya. So parang ang sinasabi kung paano dapat alagaan ang hardin noon, ganon din dapat natin alagaan ang ating finances ngayon. Hindi para ubusin o sirain para sa pansariling kapakanan, kundi para palaguin at gamitin sa tama. Ibang-ibang perspective na yon. Ibang-iba talaga. Binabago nito ang bawat desisyon mo. Okay, so gets ko na yung malaking ideya. Katiwala, hindi may-ari. Ang ganda sa teorya. Pero paano yan sa totoong buhay? Lalo na sa isang bagay na aminin natin, kinakainisan ng marami, tulad ng pagbabudget. Oo, ang budgeting. Para sa marami, ang salitang budget ay kasing kahulugan ng paghihigpit o kulungan, isang listahan ng lahat ng hindi mo pwedeng gawin o bilhin. Pero dito sa pananaw ng stewardship, binibigyan ito ng bagong kahulugan. Interesting. Paano? Kasi para sa akin, at sigurado para sa marami, ang budget ay parang rehas na bakal na pumipigil sa'yo na i-enjoy yung pera mo. Dito pumapasok yung konsepto ng budget bilang isang spiritual map o espiritual na mapa. Imbes na listahan ng mga bawal, isa itong plano. Isang mapa na gumagabay sa pera mo patungo sa mga bagay na tunay mong pinapahalagahan. Imbes na tanungin sa huli ng buwan, saan napunta ang pera ko? Ang tanong sa simula pa lang ay, saan ko gustong pumunta ang pera ko para magkaroon ito ng pinakamalaking epekto? Isa itong proactive na tool, hindi reactive. Isang mapa.
Gusto ko yung analogy na yan. So, hindi ito tungkol sa pagbabawal, kundi tungkol sa pagbibigay ng direksyon. At may binanggit sa source na isang partikular na paraan ng pagbabudget na akma raw dito, yung zero-based budgeting. Medyo technical pakinggan. Oo, pero ang konsepto ay napakasimple at napaka-powerful. Sa Zero-Based Budgeting or ZZB, ang formula ay kita, gastos is equal to zero. Ang ibig sabihin, bago pa man magsimula ang buwan, bawat isang piso ng kita mo ay kailangan mong bigyan ng trabaho o layunin. Halimbawa, kumikita ako ng 50,000. Kailangan kong planuhin lahat yun. Magkano sa pagbibigay, sa ipon, sa bayarin, sa pagkain, hanggang sa wala nang matira sa papel. Eksakto. Walang pisong naiiwan na extra o walang direksyon. Pinipinit ka nitong maging intentional sa bawat desisyon. At yan ang esensya ng pagiging mabuting katiwala. Sinasalamin nito yung sinabi ni Jesus na umupo muna at bilangin ang halaga bago ka gumawa ng anumang proyekto. Sa ZBB, walang lugar para sa walang ingat na paggagastos dahil bawat sentimo ay meron ng nakatakdang misyon. Okay, malinaw yun. Pero alam mo, habang pinag-uusapan natin ang pagiging mabuting katiwala, hindi ko maiwasang isipin yung kabaligtaran. Anong nangyayari kapag binaliwala ang mga prinsipyong ito? Kasi yun ang mas madalas nating nakikita sa balita. Mula sa kasaysayan, hindi ito bagong problema. Isang malinaw na halimbawa ay ang tinatawag na South Sea Bubble noong 1720 sa England. 1720. Ang layo na nun. Anong nangyari dun? Ang South Sea Company ay nangako ng sobrang laking kita mula sa kalakalan sa South America. Ang problema, karamihan sa mga pangako ay hype lang, walang totoong basehan. Pero dahil sa fear of missing out, nag-unahan ng mga tao mula sa ordinaryong mamamayan hanggang sa mga aristokrata na bumili ng shares. Nagkaroon ng tinatawag na speculative frenzy. Tumaas ng sobra-sobra ang presyo ng shares lampas sa anumang makatwirang halaga. At nahulaan ko na ang kasunod. Pumutok ang bubble. Pumutok nga. At nangyari yon, bumagsak ang presyo at napakaraming tao ang nalugi at nawalan ng lahat. Ang aral doon, na relevant pa rin ngayon, ay ang panganib ng kasakiman at ng get-rich-quick mentality. Ang pagiging katiwala ay tungkol sa pasensya at matalinong pagpapalago, hindi sa pagsusugal. At may mas modernong halimbawa na binigay, di ba? Isang pangalan na marahil pamilya sa marami sa atin, Enron. Oo, ang Enron scandal noong early 2000s. Kung ang South Sea Bubble ay tungkol sa kasakiman ng masa, ang Enron ay perpektong halimbawa ng sinirang stewardship mula sa pinakatuktok ng pamunuan. Dati, ang pagkakaintindi ko sa Enron ay tungkol lang sa accounting fraud. Paano ito kumokonekta sa stewardship? Kasi ang mga leader ng Enron ay hindi lang nagsinungaling sa kanilang mga financial statements. Ang mas malaking kasalanan nila ay binaliwala nila ang kanilang tungkulin bilang mga katiwala. Ipinagkatiwala sa kanila ng libu-libong empleyado ang kanilang mga trabaho at retirement savings. Ipinagkatiwala sa kanila ng mga investor ang kanilang pera. Pero anong ginawa nila? Ginamit nila ang kumpanya para sa sarili nilang kapakanan. Itinago ang mga utang at nagpanggap na matagumpay. So hindi lang ito pandaraya sa numero. Ito ay isang malawak ang pagtataksil sa tiwala. Isang napakalaking pagtatakslel. At nang bumagsak ang Enron, hindi lang yung mga mayayamang leader ang naapektuhan. Libu-libong ordinaryong empleyado ang nawalan ng lahat. Trabaho, ipon, kinabukasan. Ipinapakita nito na ang financial stewardship ay hindi maihiwalay sa integridad at sa responsibilidad natin sa ibang tao. Ang anumang tagumpay na nakuha sa pandaraya ay hindi kailanman magtatagal. Grabe, ang bigat ng mga aral na yan. So, pagkatapos nating pag-usapan yung filosofiya at yung mga babala mula sa kasaysayan, paano natin ito gagawing practical para sa sarili natin? Sinasabi sa source na may isang tool na pwedeng gamitin, itong Resource Allocation Map. Powerful pakinggan, pero sa totoo lang, medyo nakakatakot din. Para sa isang tao na sanay lang sa simpleng listahan ng gastos, saan at paano ba sila magsisimula para gawin yon? Magandang tanong yan kasi ang goal nito ay hindi para maging komplikado, kundi para maging malinaw.
Ang pinakamalaking pagkakaiba ng resource allocation map sa isang ordinaryong budget ay yung tanong na sinasagot nito. Ang budget, sumasagot yan sa saan napunta ang pera. Ang mapa, ang sinasagot niyan ay anong halaga o value ang nalikha ng pera ko para maabot ang misyon. Okay, so value creation imbes na expense tracking. Sige, i-breakdown natin. Ano ang unang hakbang para makagawa ng sarili kong mapa? Ang unang hakbang, at ito ang pinaka-importante, ay tukuyin ng iyong misyon at mga halaga. Ito yung iyong North Star o compass. Bago mo pa isipin ang mga numero, tanungin mo muna ang sarili mo. Ano ba ang mahalaga sa akin? Saan ko gustong makarating ang buhay ko o ang pamilya ko? Para sa isang pamilya, halimbawa, ang misyon ay maaaring mabuhay ng walang utang, may kakayahang maging mapagbigay, at makapag-iwan ng magandang pundasyon para sa aming mga anak. So parang personal mission statement pero para sa finances. Okay, may compass na ako. Pagkatapos, ano na ang titingnan ko sa mapa? Pangalawang hakbang ay magtakda ng mga pangunahing layunin o strategic objectives. Kung ang misyon mo ay ang North Star, ito naman yung mga destinasyon na gusto mong puntahan sa iyong paglalakbay. Kailangan itong maging tiyak, nasusukat at may deadline. Halimbawa, based sa misyon kanina, ang isang objective ay maaaring mabayaran ang lahat ng utang sa credit card na nagkakahalagang peso 100,000 sa loob ng 18 buwan, o kaya makapag-ipon ng 6 na buong halaga ng sahod para sa emergency fund sa loob ng 2 taon. Malinaw. So may direksyon, mission, at may mga tiyak na hihintuan, objectives. Ngayon, paano natin ikokonekta yan sa pang-araw-araw na gastos? Ito na ba yung paglilista? Tatlong hakbang ay ikategorya ang mga gastusin pero may twist. Imbes na ang mga kategorya mo ay pagkain, gasolina, kuryente na sobrang transactional, igugrupo mo sila ayon sa iyong misyon. Halimbawa, pwede kang gumawa ng mga buckets tulad ng una, living essentials. Dito papasok ang upa, pagkain, kuryente. Pangalawa, debt freedom, lahat ng pambayad utang. Pangatlo, future growth, savings, investments, edukasyon. At pang-apat, generosity, pagbibigay sa simbahan, charity o pagtulong sa pamilya. Wow, teka, ibang-iba yan. Kasi bigla nakikita mo agad kung saan napupunta ang pera mo base sa mga bagay na sinabi mong mahalaga sa'yo. Kung sinabi mong mahalaga ang future growth, pero 5% lang ng kita mo ang napupunta doon at 40% sa mga bagay na wala sa kategorya, may mali. Eksakto, nagkakaroon ng alignment. At dito na papasok ang ikaapat at pinaka-powerful na hakbang. Iugnay ang gastos sa resulta. Para sa bawat kategorya, tanungin mo, anong nasusukat na resulta o halaga ang nalikha nito? Paki-explain pa yan. Magbigay tayo ng example. Halimbawa, sa kategoryang debt freedom, naglaan ako ng 10,000 pesos ngayong buwan. Anong resulta nun? Ang mababaw na resulta ay nabawasan ng 10,000 pesos ang utang ko. Pero ang mas malalim na halaga o value na nalikha nito ay nabawasan ang stress ko, lumaki ang cash flow ko dahil nabawasan ang binabayaran kong interes, at isang hakbang palapit sa financial freedom. Nakikita mo, hindi na lang siya numero, nagiging kwento na siya ng progreso mo. Oo, grabe. Para sa future growth naman, kung nag-invest ako ng ₱5,000, ang resulta ay hindi lang lumaki ang investment ko, kundi binibigyan ko ng seguridad ang aking pamilya o pinaghahandaan ko ang kinabukasan ng mga anak ko. Nagkakaroon ng emosyonal na koneksyon sa bawat piso. Yan mismo. At ang huling hakbang, ang panglima, ay simple lang pero madalas makalimutan. Regular na pagrepaso at pagsasaayos. Ang mapa ay hindi permanente. Hindi ito isang dokumento na gagawin mo lang ng isang beses at kakalimutan na. Ang buhay ay nagbabago. Baka tumaas ang sahod mo o magkaroon ng di inaasahang gastusin. Kailangan mong tingnan ang mapa mo buwan-buwan o kada quarter para masigurong nasa tamang direksyon ka pa rin at para gumawa ng mga pagbabago kung kinakailangan. So hindi ito one-time event, kundi isang patuloy na proseso ng pamamahala. Mula sa malalim na ideya ng pagiging isang katiwala, sa mga aral mula sa Enron, hanggang sa practical na paggawa ng isang resource allocation map.
Ang pinakamalaking takeaway ko sa lahat ng ito ay yung pagbabago ng pananaw. Ang pera pala ay hindi lang numero sa bangko. Isa itong napakalakas na kasangkapan para isabuhay ang mga bagay na pinakamahalaga sa atin. At iiwan namin sa iyo ang isang huling kaisipan na buod ng lahat ng ito. Binababanggit sa source na ang bawat desisyon mo sa pera, maliit man o malaki, ay nagiging isang talata sa kwento ng iyong buhay, sa iyong iiwang legacy. Kaya, heto ang tanong para sa iyo. Kung ang iyong bank statement at credit card statement lang, ang tanging ebidensya na maiiwan para ilarawan kung sino ka at kung ano ang tunay mong pinahalagahan, anong kwento ang lalabas mula doon? Anong kwento ang isisiwalat nito, hindi lang tungkol sa iyong mga prioridad, kundi tungkol sa iyong buong pagkatao?